So kung nagtataka kayo kung bakit laging nire-reseta ang zinc kapag nagtatai si baby, ito po ang dahilan. According kasi sa pag-aaral, it can shorten the duration of the illness. So imbis na matagal yung pagtatai ni baby or yung diarrhea, lumiliit na lang yung duration. Imbis na more than 1 week, nagiging 2 to 3 days na lang. Isa pang function ng zinc, yung sinasabi sa libro at saka sa pag-aaral, it prevents recurrence. So, hindi na nauulit. Dapat hindi na siya maulit kapag nakumpleto nyo yung araw ng pag-take ng zinc. And usually, 2 weeks po yun na tinitake ng isang pasyente. So, paano? Ano ba ang ginagawa ng zinc? So, pasok tayo dun sa scientific aspect kung paano ginagawa ito ng zinc. Ang zinc kasi ay isang micronutrient. Mineral po ito na tinitake lang, a very little amount, hindi kagaya ng mga macronutrients na calorie, protein, and fats. Isa siyang micronutrient, no? Para siyang vitamins, pero minerals po talaga ito. And it is very crucial for wound healing, DNA synthesis, cell division. So, sa madaling salita, kapag may sira po yung sa katawan natin, may mga cell linings na nasisira dahil sa virus or dahil sa sakit, ang zinc po yung tumutulong para magkaroon agad ng paggaling or wound healing. So para niyang pinupukpok, para siyang Fix-It Felix. Kilala niyo ba yun? Yung sa Wreck-It Ralph? So siya yung gumagawa nun. Siya yung tumutulong para mapabilis yung pag-recover, para ma-repair lahat ng dapat i-repair sa katawan natin. Ganito kagaling ang zinc. Pag inubo, sinipon, nilagnat si baby at palagi nyo ay dahil ito sa viral infection, within 24 hours, dapat umiinom na yan ng zinc. So ako, ganun yung ginagawa ko sa mga pasyente ko. Kung napapansin niyo po sa aking mga pasyente, zinc lagi ang panlaban ko dahil ganito din ang ginagawa ko sa mga kids. Because nga, it shortens the duration of the illness. Hindi na dapat natin pinapatagal. Siyempre, samahan natin ang tulog, tsaka tulog, pahinga, and of course, increase oral fluid intake. Yun yung water therapy. So, maliban na lang kung nagpapagod pa si baby, malakas yung virus, mahina talaga yung immune system, or may comorbids si baby, gaya ng sakit sa puso, sakit sa immune system niya, and may iba siyang problem, then syempre baka hindi sapat ang zinc. Pero kung ikaw ay well child, maganda po ang immune system ng inyong baby, agad-agad gagaling dapat yan. Pansin nyo din, tulong din ang zinc kapag may ubo at sipon si baby. Kadalasan sa mga may upper respiratory tract infection, common colds, sinusitis, pneumonia or asthma, binibigay din ang zinc. Yung vitamin C plus zinc, it may help to recover or to hasten the recovery of your baby. Pero ang maganda, ako personally as a doctor, ang binibigay ko yung purong zinc. Kasi kapag mahina ang resistensya ng isang batang may sakit, kailangan niya ng mas mataas na dosage ng zinc. Another thing na function ng zinc ay wound healing and skin health. Kasi nga, ang sabi ko nga is tumutulong siya sa repair. So kapag may sugat-sugat si baby, scratch, insect bite, yan ang lagi kong nire-reseta din. Pati yung mga ibang doktor, zinc oxide na may calamine. So mabilis din yan magpagaling ng sugat. Siyempre kapag infected, kailangan ng antibiotics yan. Kaya nga ako, kapag may scratch agad ang mga anak ko, may insect bite sila, lagi kong pinapahiran ng zinc oxide para mapabilis, hindi na ma-infect, hindi na lumala. Kasi ayaw ko ng nana. Dahil nagiging ganyan, nagiging cellulitis. At syempre, ang pinakamalala, yung mamumuo na siya ng nana. Yan yung ayaw natin. Posible pong mangyari yan kapag napabayaan yung simpleng sugat lang. Lalo na kung mababa ang resistensya ni baby. Sa pediatrics, ang dalawang sakit na to, ang diarrhea at ang pneumonia, yan talaga yung mga sakit na may tulong ng malaki ang zinc. Pero marami pang benefits ang zinc. So, pag-usapan natin. It supports growth and development. So, ang sabi dito,
Crucial din siya for cell growth, division, and protein production. Kaya nga, essential din siya during pregnancy, lactation, of course, and childhood. Kaya kung tatanungin niyo ko, Doc, okay lang ba na araw-araw mag-zinc ang isang bata? Opo, kasi may tulong din siya hindi lang sa immunity, pati sa growth ni baby. Meron akong isang research na nabasa na ang resulta ng research nila ay merong 0.37 cm increase in height sa mga batang nag-take ng zinc compared dun sa mga population ng mga bata na walang intake ng zinc. So, significant daw ito para masabi na may tulong ito sa growth ng isang bata. Number 2, it helps also in metabolism and nutrient breakdown. So, zinc is necessary for the activity of over 300 enzyme. Alam niyo ba kung naalala niyo yung biochemistry niyo or yung chemistry niyo, enzyme is a protein that helps in metabolism. So, para mapabilis lahat ng metabolismo sa katawan natin. At palaging merong zinc na requirement or parang kumbaga prerequisite bago mangyari yung chemical reaction na nangyayari sa katawan natin. Palaging may zinc dyan. Kaya napaka-importante na meron din tayong source of food enriched with zinc. So next benefit is eye health. So importante din siya sa ating mata. Zinc helps transport vitamin A from the liver to produce melanin. Ang melanin sa mata, protective pigment po yan, especially sa UV, sa ultraviolet rays ng araw. And another benefit is for the cardiovascular and metabolic health. That's what I've mentioned sa metabolism natin. Pero ang maganda dito is may tulong din siya sa puso. It supports heart health by reducing inflammation and oxidative stress. It also helps regulate blood sugar, and yung insulin. So pag-usapan natin yung mga source of zinc sa pagkain. Siyempre hindi lang hindi lang makikita ang zinc sa mga supplements nyo. Meron din sa pagkain, like sa shellfish, ang oyster daw, mataas. Mataas ang zinc ng oyster. Of course, meron din ng meat, kaya maganda, pinapakain nyo na ng mga meaty food ang inyong mga anak. Chicken, beef, no? Mga fish, rich in zinc din po yung mga yan. Mga legumes, mga nuts, seeds, pumpkin, dairy, and fortified cereals, meron din pong zinc yung mga pagkain na yon. Kapag deficient ka naman ng zinc, ang mga symptoms kagaya ng, of course, alam nyo na mababa ang immune system. Agad nagkakasakit or kapag nagkasakit, hindi gumagaling agad. So, baka deficient siya ng zinc. Meron din physical symptoms like hair loss. Kung ang baby mo or ang pasyente mo, nagkakaroon siya ng paglagas, probably baka meron siyang zinc deficiency. Weakened immunity, as I've mentioned, of course, diarrhea. And meron din silang taste, smell, dysfunction. And of course, poor wound healing. So kapag nagkaroon ng scratch yan, gas-gas, ang tagal mag-heal, parang nag-i-infect na, yun, kaya sabi ko mag-zinc oxide, di ba? So, baka deficient din siya ng zinc. And meron pa, yung nakita nyong parang bakbak dito, possible na zinc deficiency din po yun. So, kapag may mga ganong symptoms ang inyong anak, pwede kayo mag-supplement ng zinc or kailangan ibigay niyo siya ng mga pagkain na rich in zinc, kagaya ng mga sinabi ko. Sana ay nakapagbigay linaw po sa inyo itong video na to kung bakit nga ba binibigay namin ang zinc as a prescription kapag may sakit si baby, especially diarrhea. Hindi lang siya basta-basta, alam po ninyo, vitamins pero talaga, minerals po talaga siya. So, yun lang. Sana ay nakatulong. Thank you.